upang saksihan at pagtatalaga ng pangkalungkurang pamumuno ng parokya ng San Isidro Labrador sa katauhan ni Reverendo Padre Emmanuel Cordero Valleda, OPAR. Si Padre Emmanuel Cordero Valleda, OPAR, ay isinilang noong ika-16 ng Nobyembre, 1970 sa lungsod ng Kabangkalan, lalawigan ng Negros Occidental. Unang naitalaga ang kanyang sarili sa Orden ng mga Pari Carmelita noong 1900. Siya ay naordinahan bilang pari noong ika-6 ng Disyembre, 2003 sa pagbubuo ng mga kamay ng Luhang Katalagala, Patricio Bozon, SBB, Obispo ng Diocese ng Kabangkalan. Bago maitalaga sa ating parokya, siya ay nalilihan muna bilang Ora-Paroko ng Our Lady Local Government Parish sa lungsod ng Escalante, lalawigan ng Negros Occidental. Magsitayo tayo lahat ng dala na salubungin ang tagapagtalaga sa araw na ito, ang kinatawan ng Luhang Katalagala, Roberto Onga Atiki, Obispo ng Novaliches, sa katauhan ng Vicario General sa usaping pastoral ng Diocese ng Novaliches, Katalagala na Reverendo Padre Antonio Ida Biao Jr., kasama ang Katalagala na Reverendo Padre Rico E. Ponce, OPAR, Prior Provincial ng Orden ng Carmelita, kasama ang mga panauhing pari. Amen.
Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Inaanyayahan mo ng magsibuan lahat para sa libro ng pagkakalaga sa aking tunang Panginoon. Mga minamahal na kapatid, dahil batid ng lumang kagalandanan Roberto Gadigi, Obispo ng Balices, ang inyong pamanggilang pastoral at nagtitiwala siya sa kakayahan ng inyong magiging pastor, nais niyang ipahatid sa inyo sa kanyang pangalan ang paghiram kay Reverendo Padre Manuel C. Valiega Ocar bilang pura-paruko ng parokya ng San Isidro Labrador, Barangay Bagong Silangan, Lungsod, Quezon. Tanda na kanyang pamamalasakit sa inyong kapakanan na napapaloob sa ipapahayag na ratas ng pagkilang, mangyaring basahin ang kasulatan ng pagkakalaga sa bagong pura-paruko ng simbahan ito. Aking pong pakinggan ng kasaan sa tipang ng pagkakalaga mula kay Reverendo Padre Rico Ponce Ocar, ang Prior Provincial ng Order of Paradise sa Pilipinas. Ito ay susundan ng pagpapahayag ng nakasaad sa tipang ng pagkakalaga mula sa mahal na obispo, Luhang Madaligalang Roberto Oga Agigi, na babasahin naman ng Reverendo Eduardo Adolfo Ocar, ang parokyang vicar ng parokya. Order of Carmelites, Philippine Carmelite Province of St. Titus Transma. Provincial Memorandum Number 1, Series of 2018. April 15, 2023. Father Emmanuel C. Valiega Ocar, Philippine Carmelite Province of St. Titus Transma. Appointment Letter. Dear Father Emmanuel C. Valiega, help the Lord with the blessings of the Holy Spirit. In accordance with Carmelite Constitutions number 179 and the statutes of the Philippine Carmelite Province of St. Titus Transma number 51 and 52 and 59, the prior provincial council in its meeting on April 10 to 12, 2023, appoints you as Parish Priest, San Isidro Parish, Bagong Silangan, Member, Justice and Peace and Dignity of Commission, Social Action Commission, and Member of St. John of the Cross Community. These assignments shall take effect on May 15, 2023 until the next provincial chapter. Moreover, in exceptional cases and/or for urgent consideration, with the discretion of the provincial council, you may be asked to assume other responsibilities or new assignments and/or to be transferred to other community. May God bless you always, hoping that you and all our conquerors would always live and thrive in healthy, just, and difficult communities for God's greater glory and authentic service to the people together. We move on as single and radical witnesses of the risen Christ. Fraternally in Carmel, Padre Rico Palaca Ponce Ocar, Prior Provincial.
the Roman Catholic Bishop of Valenciennes. Appointment. In our ardent desire to make more effective and the administration of the Diocese of the Valenciennes, in keeping with the demands of the times and the needs of the people of God, and cognizant of the expertise, knowledge, prudence, and other qualifications of the nominee, we hereby appoint you Reverend Father Manuel Valdega Ocar as parish priest of San Isidro Labrador in Bonifacio Street, Bagong Silangan, Quezon City. We trust that those matters which are entrusted to your care as pastor of the parish and all other affairs which are subject to your ministry will be executed with Christian faith, zeal, and prudence, all prerogatives and privileges inherent to the position are granted to the appointee, given in the Obispado de Novaliches, Quezon City, this 18th day of May, in the year of our Lord 2023, and takes effect immediately. Most Reverend Roberto Ugaha, D. Bishop of Novaliches. Magsitayo po ako. Reverendo Padre Manuel, ang santo niyang pastoral ng parokya ng San Isidro, silang tinig at kinatawan ng iyong kawan na kaagapay at magpapayo sa iyo habang naglilingkod sa parokya ito. Lagi kang maging matalas ang pakiramdam sa pagtugon sa pangangailangan na iyong nasasakupan. Mga kaibigan, ipinangangako kong makikipag-ugnay sa inyo upang hingin ang inyong tulong, paggabay at payo ukol sa aking pangangasyong espiritual at temporal sa aking parokya. Tulungan ba tayo ng Diyos sa ating mga hangin at gawa. Bilang tagapagturo ng pananampalataya, pinigli ko sa iyo ngayon na pagmaan mo ang iyong sambayanan sa pagpapahayag ng ating sinasampalatayan. Ako, Sir Reverend Manuel Roberto Valdega Ocar, taglay ang matibay na pananampalataya ay sumasampalataya at pinapanggap ang bawat isa at lahat ng nasasinggol at pananampalataya ay ng sumusunod. Sumasampalataya ako sa isang Diyos, Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, ng lahat na nakikita at di nakikita. Sumasampalataya ako sa isang Panginoong Jesucristo, bukod ng lahat ng Diyos, nagmula sa Ama bago pa nagsimula ang panahon. Diyos buhat sa Diyos, liwanag buhat sa liwanag. Diyos na totoo, buhat sa Diyos na totoo. Inianak, hindi nilikha, kaysa sa pagka-Diyos sa Ama. Sa pamagitan niya, inilikha ang lahat na dahil sa ating mga tao at sa ating kaligtasan ay nanawag buhat sa langit. Nagkatawang tao siya ng Espiritu Santo kay Mariang Berhen at naging tao. Ipinako sa krus dahil sa atin. Sa ilalim ng kapangyarihan ni Poncio Pilato, nag-hirap, namatay at iniligin. Muling nabuhay sa ikatlong araw ayon sa kasulatan. Umakyat sa langit, naantok sa kanyang Ama, para di muli puspos ng kaluwalhatian.
upang hukuman ang mga buhay at mga patay at ang kaharian ay walang hanggan. Sumasampalataya ako sa Espiritu Santo, Panginoon at kabigay buhay na nanggagaling sa Ama at sa Anak, na sinasamba at niluluwalhati kasama ng mga at ng anak, nagsasalita sa pamagitan ng propeta. Sumasampalataya ako sa isang iglesyang banal, katolika at apostolika. Kinikilala ko ang isang binyag sa ikapapatawad ng mga kasalanan. Hinihintay ko ang muling pagkabuhay ng mga namatay at ang buhay na walang hanggan. Amen. Sinasampalatayanan ko rin matatag ang lahat ng napapaloob sa salita ng Diyos na sinulat kaya sinalin sa tradisyon at inandog ng simbahan sa pamagitan ng aral ng kahatulan o kaya sa kaparaanan ng ordinaryo at pangkalahat ng magisteryo bilang katotohanan ng pinahayag ng Diyos at dapat sampalatayanan. Matatag ko rin tinatanggap ang bawat isa at lahat ng itinuturo ng Iglesia Katolika tungkol sa pananampalataya at magandang kaugalian. Sa wakas, ako'y sumasang-ayon ng may pusang ko na pagtalima sa isip at ng dami sa mga aral na itinuro ng Santo Papa o kaya kapatunan ng mga obispo kung sila ay gumaganap ng tunay magisteryo, kahit na pinahayag ang mga aral na ito sa pamagitan ng isang kautusan di Biblia. Minamahal Reverendo Padre Manuel, sa ngalan ng Obispo Roberto Ga, tanggapin mo ang susigidor, handa ng kanyang pagtitiwala, magkakaloob sa iyo ng pamamahala sa parokya at sa sambayan. Bigyan ko lang Minamahal kong Reverendo Padre Manuel, maging magiging kang ama, isang mahinahong pastor, at matalinong guro sa iyong sambayanan upang mailapit mo sila kay Kristo na siya rin magbibigay sa iyo ng lakas at pagkabay. Pagpuri sa Diyos sa kaligtasan.
kalusugan para ikaw ay matagpuan. Ang makabilang sa nananalig sa iyong anak ay pagkaluban o makapagwaksi sa tanang kasaluhan sa ngalang Kristiyanong sa iyo itinanggap. Upang ito ay talagang mapangatuan ng ganap sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Ang ulan at niyebe, paglagpak sa lupa ay di na nagbabalik. Aagos na ito sa balat ng lupa, nagiging pandilig. Kaya may pagkain butil na pangasi. Ganyan din ang aking mga salita. Magaganap nito ang lahat kung nasa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Nagbunga ng masagana, hindi sa mabuting lupa. Nagbunga ng masagana, hindi sa mabuting lupa. Umuulan sa lupain, ganito mo inahinga. Umuulan ang lupain, tumataba ang lupa. Patuloy na umaagos ang bigay mong mga batis. Sa alamang ka sa lupa ay ito ang lumitinig. Ganito ang ginawa mo na hindi mo itinahin. Nagbunga ng masagana, hindi sa mabuting lupa. Sa pinungkay na bukirin ang ulan ay masagana. Sa bukirin ay matubig at palaging basang-basa. Sa banayad na tag-ulan ay lumambot ang lupa, kaya naman pati tanim ay malabo at sariwa. Nagbunga ng masagana, hindi sa mabuting lupa. Nag-aani ng marami sa tulong mong gumagawa, at saan man magpunta kay masaganang masagana. Ang pasulay punong-puno na matabang mga kawan, nag-ahari iyong dala sa lahat ng kabuluhan. Nagbunga ng masagana, hindi sa mabuting lupa. Gumagala iyong tupa sa gitna ng makaraman, at hindi tumitikman din ang trigo sa kabatagan. Ang lahat ay umaaw, sa bala ay sumisigaw. Nagbunga ng masagana, hindi sa mabuting lupa. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga Taga-Roma. Mga kapatid, salamat ako. Ang mga pagtitiis sa kasalukuyan ay hindi mailalambing sa ihahayag ng kawalan-hilang nasasaabi. Nananalig ang sanglikha, may hayag ng Diyos ang kanyang mga anak. Nabigo ang sanglikha, hindi sa kagustuhan nito, kundi dahil sa ito ang niloob ng Diyos. Gayunman, may pag-asa pa sapagkat ang sanglikha ay palalayain sa pagkaibig nito sa kabuluhan at makakahati sa maluwalhating kalagayan ng mga anak ng Diyos. Alam natin na hanggang ngayon, ang sanglikha ay lumakain sa pag-ihirap. Hindi lamang sila, tayo ang tumatanggap ng Espiritu bilang unang kaloob ng Diyos ay nagpapahinto samantalang hinihintay natin ang pag-angkot sa ating Diyos, ang pagpapalaya sa ating mga tao. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kayo ang Hallelujah, hallelujah.
balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noon, ding araw ngayon, si Jesus ay lumabas ng bahay at naupo sa tabi ng dawa. Pinagkalipuntunan siya ng makapal na tao. Kaya sumakay siya sa isang bangka at doon naupo. Nasa dalampasigan naman ang mga tao at nagturo siya ng maraming bagay sa pamamagitan ng mga talinghaga. May isang magsasakang lumabas upang maghasin. Sa kanyang paghasin ay may bibig na lagad sa tabi ng daan. Dumating ang mga ibon at inuka ang mga ibon. May bibig namang nalaglag sa kabatuhan. Sapagkat manipis lang ang lupa roon, sumipol agad ang bibig iyon. Ngunit nang mapabilat sa matinding sikat ng araw ay natuyo. Palibas ay walang gaanong ulan. May bibig namang nalaglag sa dawagan. Lumago ang mga dawag at ininis ang mga iyon. Ngunit ang bibig nalaglag sa mabuting lupa ay nag-uhay. May isasandaan, may ika-anim na po, at may ika-30 butil ang bawat uhay. Ang may paninig ay makinig. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinuri na namin, Panginoon. Magandang umaga po sa lahat. Sa Father Rico, our prior provincial superior, at ang mga kasama mga pari dito sa altar, ang ating barangay kapitan, Kapwili, at sa mga membro ng kanyang sanggunian. Of course, ang ating pastoral council na nandito, membro, at ang iba't ibang mga organisasyon, mga komunidad natin sa parokya sa Isidro Labrador. Batiin ko kayo ng maligayang araw dahil ang pagtalaga ng bagong Pura-Paruto ay isang malaking biyaya sa komunidad. Kaya biyaya si Father Iman para sa inyo. Kaya palakpakan natin po. Father Iman, hindi ka na maka-atras. Naitalaga ka na. So, ang pagtatalaga actually, hindi ka basta-basta matagal sa parokya. Kung walang matinding kadahilanan. Okay? Yan ang ibig sabihin ng taking position ng tayo. Kita niyo yung susi. Simbolo yun ng kapangyarihan na binigay ng superior at ng obispo sa Pura-Paruto. Yan ang pinag-ingatan niya. Susi yan ang tabernakulo. Kaya talagang mahalaga yan. No? Mahalaga. At saka yung pag-upo sa upuan. No? Simbolo rin yun ng mahulugan ng authority. No? Hindi naman siguro si Father ay maraming paupo din. Kundi, the chair symbolizes itong sinatawag natin authority as Father's place to preside the celebrations sa simbahan ito. No? At siyempre, yung profession of faith, pinirmahan niya, no? Na yan ay pangako na maging matapat sa pananampalataya natin.
umaga na ibahagi sa inyo ano ba ang papel, kahalagahan ng pura paroko sa isang parokya. Ako pura paroko din. So, pwede kong sabihin na karanasan ko rin. Ngayon ay na-assign ako sa Cathedral ng Good Shepherd sa Fairview. Pero hindi lang yun, kay Moso Duligan, kaya tapos ginawa kong Executive Director ng Caritas Philippines. Kaya wala nang mag-asa tumubo yung buho ko. Okay. Pero ano ba ang kalagahan ng pura paroko? Una, ay siguro. Sa karanasan ko, dapat ang pura paroko ay magsilbing leader sa parokya. Anong ibig sabihin ng leader? Lahat ay leader sa pamahalaan naman, sa simbahan, sa mga organisasyon, o sa mga asosyasyon. Ano ba papel kalagahan ng leader? Usually, ang leader sa nag-provide ng leadership, nag-provide ng direksyon. Direksyon, saan ba tayo pupunta? Siya yung magtuturo, doon tayo pupunta sa south, sa east, or sa north, sa south, o west. Siya magtuturo. Yun ang pamilya niya. Yun ang papel niya. Na sabihin sa mga tao, ito ang pagtutumuhan ng parokya ng simbahan natin, itutulong niya yan. At sama-sama tayo tutulungan. Ang magaling na pura paroko ay alam niya kung saan ang direksyon ng parokya. Importante yan. Minsan marami tayong mga komentaryo. Ito ang aming samahan, ito ang aming community, ito ang aming parokya. Parang wala kaming leader. Ibig sabihin, walang nagbibigay ng direksyon yun. Parang paikot-ikot na lang ang buhay. Ang buhay ng community. Second, ang parish priest ay community builder. Kasi ang simbahan ay mga taong Diyos, people ka. At gusto ng Panginoon na tayo bilang membro ay maging isang karoon niya na body na may iba't ibang bahagi o parts, pero dapat magkaisa yan para sa kalusugan ng katawan. Kaya ang parish priest, sa dami natin ng mga parishioners dito, ilang libo ba parishioners sa bagong silangan? Alam niyo ba? Ako, dapat alam. Paano natin yan makilala, kung natin alam, di ba? Ayan, problema ngayon yan. Di ba mayroon tayo BBC, tawag? Ayan. Yan ang community. Binubuo yan sa pagpuno ng pura paroko. Dapat tayo ay maging isang komunidad, isang kawan na nagmamalasakit sa isa't isa, nagkaugnay sa isa't isa, naglilingkod sa isa't isa. Kaya, alam niyo sa totoo lang, minsan iniibigay ako sa isang parokya na mag-facilitate ng evaluation. Tapos sabihin ng parokya, ay nako, ang aming ito, wala kaming community dito, wala kami dito, away-away. It's a failure of leadership. Natuto na, kabibuhan ng leader. Hindi niya nabuo, hindi niya napagkaisa ang mga tao. So, importante, para ikaw ay nakapagtayo ng katawan ng our community builder. So, mahalaga yun, papel ng pahal.
Pangtatlo, siya isang pastor. Shepherd. Pastor yung ipapalaman niya sa bawat isa. No? Sa ngalan ng Panginoon, ang lahat ay mahalaga. Walang naiiwan. No? Kung may naliligaw, hinahanap, di ba? Ang ginawa ni Jesus. Diba yung kanyang mga, yung kawan niya, yung mga tuba. Kilalang kilala niya eh, no? May nawalang isa. Anong ginawa ni Jesus? Iniwanan niya yung 99. Inangkat niya siyang nawala. Pero mahalaga doon, nalaman niya may nawawala. Ibig sabihin, binanggabilang niya. Diba? Kilalang kilala niya. Yan ang pastor. Kilalang kilala niya mga tuba niya. Imposible kay Father Emma na kilalanin kayo isa't isa. Pero ang may pamamaraan siya, yung balik tayo doon sa pagbubuo ng kawan. O punta niya sa kawan, ikakailangan. Pilitan mo, sino nawala dito? Sino naligaw dito? Sino nagugutunan dito? Sino nasasaktan dito? Yan, di ba? Sa pamagitan niya, naalam ng pastor, pinapadala niya presensya ni Jesus na mabuting pastor. Mapakatiwalaan. Mapakatiwalaan. Yan ang Paris Place. Mag-celebrate sa pastor. Papanaman niya ang pagmamahal, awa, paglilingkod ng Diyos sa mga nangyayari. Mga kapatid, totoo yan. Kailangan tayo ng magiging si Father Eman na magiging totoong leader. Masipag ka naman sabihin natin na community builder. Mapakatiwala ang pastor. Pero wala siyang magawa. Bilang isang magsasaka. Diba yun ang aspect? Sower. Kung ang lupa ay patuloy, dawagan at matigas. Diba? Ibig sabihin nun, magaling na leader, dapat magaling din ang mga membro. Nahihirapan sa leader kung pasaway ang tagasunod. Mahirap maging community builder kung ang mga membro ng community ay matigas. Mahirap maging pastor kung pasaway din ng mga membro. Bakit pa ako para si Father Eman sa Cruz? Diba? Ibig sabihin, kailangan natin ang matabang mga parishioners. Hindi naman malalaking katawan. Matabang puso, mahirap din yan, ano? Marriage na lahat, mahal lahat kayo. Ibig sabihin, bukas ang isip, bukas ang puso para sa isa't isa, para sa Panginoon. Hindi mahirapan ang inyong parish place kung ang mga parishioners ay may bukas na isip at puso. Handang maglingkod sa Diyos. Handang maglingkod sa isa't isa. Kaya mga kapatid, sana ang pananatili ni Father Eman dito sa parokya nito ay maging productive, makapag-bunga ng maayos. Ano yung bunga? Bunga na mapapakinabangan ng bawat isa. Hindi yung bunga maasin. Hindi ang bunga maasin. Sana after 3 years, pwede kayo mag-usap-usap. Ano ang naging bunga ng mga itinanim ninyong lahat sa pamumuno ni Father Eman? Ano ang bunga niya? Masarap, marami ba at masarap ang mga bunga nito? Kumusta ang buhay ng bawat isa? May pagpagulan? O paikot-ikot lamang?
kahapon meron akong ginawang seminar sa mga leaders sa Katedral. Kasi ano yung ibig sabihin na good governance, simbayanina. Diba? Simbayanina, bagong ministry sa Diocese ng Novaliches. Sabi ko, ang problema natin mga tao, no? At mga leaders, problema natin ito lang. Sa maraming mga taon, marami natin naririnig dapat umulan ng buhay. Pero hanggang ngayon, bakit lahat dumadami ang mahihirap? At yung mayaman lamang yung iilan? Bakit ito nangyari? Ito ba yung tunay na bunga ng pagkakristyano? Naalala ko, nung mayroon humingin sa Cambodia, may kasama ko ng bispo, tawag namin sa kanya, Bishop Tiki. Palagi niya tinatanong sa akin kapag magkita kami sa Bangkok, sa Cambodia, or sa Singapore. Sabi niya, bakit ang Pilipinas, by the way, is it the Philippines, you have the maturity Christians. Bakit aming problema? Maraming natututo, maraming patayan, maraming malala ang korupsyon. Hindi mo masagot-sagot. Sa totoo lang, hindi mo masagot-sagot. Pag napahiya ako, so naalala ko, ito na ito. Bakit mga Kristiyano tayo sa pangalan namin, pero walang buhay. Ang buhay natin. Walang buhay. Pinagsamantalaan natin ang bawat isa. So sana mga kapatid, paalala ito. You are a new Baptist priest. He will lead you to a future for the next 3 years sa magandang buhay. At sana sa tulong niya, mapuhod ninyo, mapapakatat ninyo ang mga na humihirap ng mga komunidad dito. Marami ng mga kawan dito. Sana malalim pa mapapakatat yan. At of course, mapapanatili ang presensya ni Jesus, ang isang pastor na nagmamahal, nagmamalasakit, naglilingkod, lalo-lalo na sa mga nawawala at nahihirapan sa buhay. So, mga kapatid, tulungan niyo si Father Iman. Huwag niyo papabayaan. Huwag niyo rin sobrang pakainin baka mahila. Sobrang pagmamahal. Pero, ano niyo, tulungan niyo, mahalin niyo. At subayan ano niyo, samahan niyo sa lahat ng hakbang, tawag ng sinundalan, sama-sama maglalakbay, sama-sama magtrabaho, sama-sama gawin ang kalooban ng Diyos. Amen. Palapakan natin ang ating Panginoon. Mahalin tayo ngayon. Sabay-sabay natin pahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos. Ama ang mapagkailan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesus Cristo, isa ang anak ng Diyos, Panginoon natin lahat. Nagkatawang tao siya lang ng Espiritu Santo. Pinanganak sa Maria ng Belen. Pinagpapasakit ni Poncio Pilato. Pinako sa krus ng matay ng Bibili. Nanaw sa pinagawaan ng mga tao. Namay ang mga araw ng Panginoon. Umakyat sa langit. Nalugtog sa kanan ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Doon ang pinagpapalagay ito at pumunta sa nabubuhay ng mga kanilang. Sumasampalataya ako sa Diyos Espiritu Santo. Sa kanya sa mga kapatid. Sa kasamahan ng mga kanan. Sa katawaran ng mga kasalanan. Sa pagbuhay ng muli ng mga kayang tao. At sa buhay ng walang hanggan. Amen. Pinasisigahan ng mga pagpapahayag ng pagpapaliwanag ng salita ng Diyos. Tumugong tayo ng buong pasasalamat at kapangatlo ang isang buhay ang puro ng Panginoon. Maging tugon natin ay
Panginoon, tingin mo ang aming panalangin. Panginoon, tingin mo ang aming panalangin. Para sa Santo Papa Francisco, sa aking obispo, Roberto, at sa aking bagong talagang pura paroko, Reverendo Padre Emmanuel Vallega Upar, mga pare at lahat nating gabay na espiritual, manatili nawa silang tapat sa tulong ng Espiritu Santo. Manalangin tayo. Panginoon, tingin mo ang aming panalangin. Para sa ating mga punong laiko, sa ating konseho ng pastoral, pananalapi at lahat na nasasakupan ng ating parokya ng San Isidro Labrador, patuloy na tayo maging masunuring mga tupa sa mabuting pastol. Manalangin tayo. Panginoon, tingin mo ang aming panalangin. Para sa lahat ng pamilya sa ating sampayanan, panatilihin nawa ng Diyos ang araw ng pag-uunawaan at pagmamahalan sa bawat isa. Manalangin tayo. Panginoon, tingin mo ang aming panalangin. Para sa ating lahat na nagtipon ngayon tulad ng bibig na lagag sa mabuting lupa ay magpabuhay ng may igsasandaan, may tiga-anim na po at may ika-3 po. Manalangin tayo. Panginoon, tingin mo ang aming panalangin. Para sa mga yawaw nating mga mahal sa buhay, sila naway pagkalupan ng kapagingahan, walang hanggan sa piling ng mga banal. Manalangin tayo. Panginoon, tingin mo ang aming panalangin. Tahimik nating dalangin ang aming sariling panalangin at ang lahat ng panalangin na aalay sa banal na isang buhay. Manalangin tayo. Panginoon, tingin mo ang aming panalangin. Panginoon Diyos, hindi mo ang aming panalangin at itulog mo magkaroon ng kaganapan ang lahat ng ito. Ikaw na nabubuhay na gamahan, magpapailanman. Amen. Amen.
kayo mga kapatid, upang pagkain natin ikalugan ng Diyos ang mga makapangyarihan. Ang ginawa ng Panginoon itong pag-aalis sa iyong mga kamay, sa kapilan niya at kalalanan sa aming kapakinabangan at sa buong sambayan niya ng pagkakas. Manamigit at pagayan mo ang mga alay na iyong sumasamong sambayan at tanggapin mo ang mga iyong pagkakadagan, ang iyong kabanalan sa mga nananalig na tunay sa pamagitan ng Iso Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin, Kaya sa Diyos sa inyong puso at tipa. ikinasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon ating Diyos. Marapat na siya ay kasalamatan. Ama namin kapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Hesus Kristo aming Panginoon. Siya ang naging kapwa namin mga asahan upang may maunang umako sa pananagutan dahil ang niyang magbago ang pinag-asang pagkakanya-kanya ng isang katapuhan. Bunga ng pagtitiis siya inalay at ang kamatayan ay kanyang nalubig. Kaya siya ay aming daan para aming masapit ang iyong tapat at mga asahang pag-ibig. Kaya kaysa naman mayroon siya at ng papuri sa iyo ang walang kumpay sa kalangitan. Kami naguguni sa iyong kalapatan. ng aming Panginoong Jesucristo. Bago na niya isang pusang loob ng iyong mundo, pinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinanghati-hati niyo at tinabot sa kanyang mga dagat at sinabi, "Tanggapin niyo lahat ito at namin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Ganyan din naman matapos ang hapunan, itawagan niya ang kalis, sulit kanyang pinasalamatan. Pinayarutan ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin niyo lahat ito at maging. Ito ang kalis na aking dugo ng bago at walang hanggang lipan. Ang aking dugo ibubos para sa inyo at para sa lahat sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pagdalala sa akin."
ministeryo ng pananampalataya. Ang mga ginagawa namin ngayon ng pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng mga anak at niyanay namin sa iyo, ang tinapay na nagbibigay buhay ng kalis ng kaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami luminarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kami magsalo-salo sa katawan ko ng Kristo ay mabukod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amahan mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Pustusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Roberto na aming Obispo at ng Kanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na Hinday na may pag-asang sila'y muling buhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Gawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Gawaan mo at magdapatin kami lahat ng magkasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na rin Maria ng Diyos, kaysa ng mga apostol at lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng nalugod sa iyo. May pag-iwan naman namin ang pagpupuri sa karangan mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya sa kanya lahat ng parangal at papuri sa iyo. Diyos sa mga kapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin ng ganito o sa tulong ng Diyos, ipahayag natin ngayon ang lakas. Hinihiling namin kami ang Diyos sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan at upang miligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapamakan. Samantalang aming pinanatikan ang napilang araw ng pagpapakain
ng tagapagligtas namin si Jesucristo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkaroon kami ng kapayapaan at pagkakaisa. Ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo. Magbigay ng Diyos ng kapayapaan sa isa't isa. si Jesus ang problema ng Diyos na siya nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalataya ng tinawag at tinanyayahan na makisalo sa kanyang banal na bibig. Panginoon, hindi ako dapat magpapagsisigil. Ngunit sa isang salamat na mga kailangan na. Pagsasabi ng mga katawan ng ni Kristo, ang namin sa buhay na walang hanggan. Amen.
Manalangin tayo. Ang maraming mapagmahal kami mga pinapangisado mo sa piging na balat ay makatatanggap nawa ang bunga ng iyong pagkiligtas naming ipinadirigwan sa pamagitan ni Jesucristo kasama din ng Espiritu Santo magmahal sa walang. Amen. Aaring po na tayo. Magandang umaga po sa inyo lahat. So, meron po akong babasahin na isang appointment later from the Order of Carmelites. But before that, unang-una gusto kong magpasalamat sa ating Bispo, Alberto Bertugaan, sa pagtalagan ng panaliman ng Paris Christ dito sa parokya through Father Pedro Matiao. Maraming salamat. Maraming salamat sa and I would like to congratulate also Father Liman sa kanyang pagkakataon. Actually, this is his 4th year as Paris Priest. So, ngayon natin siya i-install. So, this is his 2nd term as Paris Priest from the point of view of the Carmelites. Kasi tig-tatlong taon po ang appointment. So, supposedly, nandito na siya noong 2020. Pero dahil sa pandemic, nagkarating na siya 2021. And it should last until 2023. And we have another, we call triennium, 2023 to 26. And in our deliberation, as a council, we reappointed Father Iman to be your Paris Priest here. Yun yung binasa ko kanina. Kung balikan ko yung unang appointment niya ng 2020, parang isitan siya na pupunta dito. Kasi daw, nahirapan siya mag-Tagalog. Pero sa pili naman ni Bishop, I think hindi naman barrier ang language. Basta meron yung tatlong punto na pinandin ni Bishop ni Father Tony. Sense of direction, community builder, and then as a shepherd. I think meron naman si Father Liman. And for the last 3 years, patunayan natin na nakilakbay din si Father Liman sa atin. That's why we decided to reappoint him dito sa program. So, congratulations Father Liman at maraming salamat din sa inyo lahat sa So, dalawa po ang parokya na pinagkatiwala ng diocese dito sa Diocese of Novaliches. Maliban dito sa San Isidro Paris, yung katabing parokya din na Sagrada Familia. So, yung mga member doon ay i-form one community. At dito sa parokya natin, tatlo po sila. So, isa dito ay si Brother Adrian, tumayo ko kayo lahat. So, kasama niya siya last year. He is now in the 4th year in his theological studies. So, matapos niya ang kanyang theology for this year. So, they are one community. The St. John community dito sa parokya mismo ay tatlo sila. So ngayon, babasahin ko ang appointment ni Reverend Junjo. Si dati doon siya sa Sagrada, ngayon naman ay nilipat siya dito. Order of Carmelites, Philippine, Carmelite Province of St. Titus Transman. Provincial Memorandum, number 1, series of 2023. 1+8. April 15, 2023, Brother Eduardo O. Adolfo Jr. Ukham, Philippine Carmelite Province of St. Titus Transman, appointment letter.
Dear Brother Eduardo A. Arnulfo Jr., held in the Lord with the blessings of the Holy Spirit. In accordance with the Carmelite Constitution number 179 and the statutes of the Philippine Carmelite Province of St. Titus Transma, number 51, 52, and 59, the Prior Provincial Council, in its meeting on April 10 to 12, 2023, appoints you as assisting San Isidro Labrador Parish, Bagong Silangan, member of the Ongoing Formation Commission, member of St. John of the Cross Community. This assignment shall take effect on May 15, 2023 until the next Provincial Council. May God bless you always, so with that you and all your good peers will always live and thrive in healthy, just and contemplative communities for God's greater glory and authentic service to the people. Together, we move on as singular evangelical witnesses of the risen Christ. Fraternally in Carmel, Father Rico P. Ponce Ogan, Prior Provincial. So, congratulations din. Salamat, Brother Rico, and Brother Rico. The Roman Catholic Bishop of the Provinces appointment, 2023 as 59. In our ardent desire to make more effective the administration of the Diocese of Provinces, in keeping with the demands of the times and the needs of the people of God, and cognizant of the expertise, knowledge, and prudence, and other qualifications of the nominee, we hereby appoint you, Reverend Eduardo Adolfo Jr. Oka, as parochial vicar of San Isidro Labrador Parish in 8 Bonifacio Street, Bagong Silangan, Quezon City. We trust that those matters which are entrusted to your care by the pastor of the parish and all other affairs which are subject to your ministry will be executed with Christian faith, zeal, and prudence. All prerogatives and privileges inherent to the position are granted to the appointee. Given in the Obispado de Novaliches, Quezon City, this 8th day of May, in the year of our Lord 2023, and takes effect immediately. Signed, Most Reverend Roberto Oga, Bishop of Novaliches, attested to by Reverend Father Renato Principal Flores, Chancellor. Ngayon po umaga ay program pong ibibigay ng dambana parokya ng San Isidro Labrador de Talavera ang kanilang pong regalo para po sa aming parokya at sa pagkakatalag po ng aming parokya Father Emmanuel Galega Ocar. Tinatawagan po natin ang representative ng dambana parokya ng San Isidro Labrador de Talavera, Brother Anthony Miranda. Sa Vicario General Pastoral po ng Diocese ng Novaliches, Reverendo Padre Antonio E. Pao Jr., Prior Provincial ng Orden ng Carmelo, Reverendo Padre Rico E. Ponce, Pura Paroko, Reverendo Padre Emmanuel C. Vallega, PPC Chairman,
Brother Justoli S. Monreal, Barangay Captain, Tagal-Galang Willie Hara, mga religyoso at mga religyosa, mga leader laiko, at lahat ng mananampalataya ng parokya ni San Isidro Labrador dito sa Barangay Silangan, Lungsod ng Quezon. Magandang umaga po sa ating lahat. Ang Pandiocese na Dambana at parokya po ni San Isidro Labrador sa bayan ng Talavera, Nueva Ecija ay nalulugod po na ipadalaw o palusumin si San Isidro Labrador de Talavera dito sa inyong barangay sa lungsod ng Quezon. Kung hindi po nalalaman ng iba, ito po ang kauna-unahang paglusong ni San Isidro Labrador o ang dalang patron ni San Isidro Labrador sa lungsod ng Quezon, sa buong Quezon City po. Kaya po, napakapalad po ng Bagong Silangan na ang Bagong Silangan ang mapili bilang kauna-unahang parokya na mabisita ni San Isidro Labrador sa buong lungsod ng Quezon. Ito po ay nasa kasaysayan ng Bagong Silangan at ng Talavera ng Ecija. Si San Isidro Labrador de Talavera po, tinatawag po namin siyang de Talavera sapagkat siya po ang naging kauna-unahang patron ng Nooy barangay pa lamang o barrio ng Katubian. Siya po ay aming unang naitalang na idalaw patron o napalusong taong 2005. At ngayong taon nga po, sa unang pagkakataon ay lumusong si San Isidro sa lungsod ng Quezon. Napakarami pong biyaya dahilan kung bakit po lumusong dito si San Isidro Labrador. Ang kanyang relikya, primera klase na relikya mula sa kanyang buto, at ang imahe ng biyahero o ang pilgrim image, yan po ang pinikot sa buong bansang Pilipinas. Sapagkat napakarami pong pagdiriwang ang mayroon dito sa inyong parokya. Nung panahon po na sinabi po ako ni Brother Justoli at sinabi niya yung mga selebrasyon na inyong pinagdiriwang ngayong taon. Ang inyong ika-25 anibersaryo bilang isang parokya, ang first dedication anniversary ng inyong simbahan, at ang installation po ng inyong parish priest. Hindi po ako nagkakubili na umuo kaagad. Kahit wala kang basbas na aming chairman ng aming Paparadilla, talagang pinakikusap ko po na sana maidalaw po dito si San Isidro Labrador. At ang kagaya po ng sinabi ko noong una, nung sinalubong po ninyo si San Isidro Labrador, ang simbahan po ng Bagong Silangan ay hindi naman talaga dinalaw ni San Isidro, sapagkat ito ay isa pa rin niyang tahanan. At ang dambana po, ang kauna-unahang Pandiocese na dambana ni San Isidro Labrador sa bayan ng Talavera, Nueva Ecija, ay hindi lamang tahanan ni San Isidro, kundi tahanan na rin ng lahat ng taga-Bagong Silangan, lahat ng taga-lungsod ng Quezon, at buong Panginoon. At bilang pasasalamat po, aming pong pinihahandog sa inyo ang isa sa mga kapa ng original na imahe ni San Isidro Labrador de Talavera at piraso ng bulak mula sa kanyang relikaryo. Inihahandog po ng Pandiocese na Dambana at parokya ni San Isidro Labrador de Talavera, Nueva Ecija, Pilipinas, na Diocese Shrine na Ministeryo ng Dambana ni San Isidro Labrador de Talavera at ng lahat ng mananampalataya sa aking parokya. Ito po ay inihahandog sa San Isidro Labrador Parish, Bagong Silangan, Quezon City, ngayong paglusong sa lungsod ng Quezon. Dalaw Patron 2023, Hulyo 14 hanggang 17, 2023. Maraming salamat.
Ngayon po para sa mga pasalamat. Maraming salamat po, Kapitan Willie Cara at Consejo, Barangay Deputized Traffic Enforcers, kay Boy Lagula, kay Jessie Monreal, kay Jude Cabaco, Nanay Rosie Corante, Nanay Susan, Jessa Mayota, Jefferson Ballesteros, Joma Rosas, Ministry of Honor Servers, Extraordinary Ministers of the Holy Communion, Proclaimers of the Word of God, Greeters, Collectors, and Usherets, Mother Guild, Seal Parish Youth Ministry, Lee Buses, Kevin Buses, Rubino, and Emma Buses, Medellin Gremio, Amy San Andres, Amy Layan, Susan Miranda, Bessie Pawa, Doris Doronia, Eileen Francisco, Five Sisters, Miss Gloria de la Cruz, Cesar and Gloria Perez and family, Gideon and Estrella, Watson and family, Santos and Raquel Relayo and family, Calizan family, Parish Pastoral Ministry team, Lydia Armendariz and family, Mercy Madrid Balbin and family, Herman and Isha Abano and family, family of life, Rogelio and Benjamin Rubato and family, Helen Paris and family, Edwin and Medellin Gremio and family, Worship Ministry, Romero Mateo Dalbana, na ang parokya ng San Isidro de Talavera ng Nueva Ecija, kay Reverendo Padre Antonio Mamas Jr., Rector, Brother Andrew Miranda, Fiesta 2023 Annual Committee, Confraternity of the Our Lady of Mount Carmel, Carmelite Associates in Third Order, Brother Alvin Evangelista of Carm, Brother Eduardo Adolfo of Carm, Brother Adrian Valles, Reverend Eduardo Adolfo of Carm, Brother Adrian Valles of Carm. Sa ating mahal na Obispo, Most Reverend at Roberto Alba Alivi, kay Reverend Father Salvi Pari of Carm, Reverend Father Nico P. Ponce of Carm, ang Prior Provincial, at kay Reverend Father Antonio Gabriel Jr., Vicar General for Pastoral. Maraming salamat po sa inyo para may sakatuparan natin ang matagumpay na pagdiriwang ng mga kapistahan at anibersaryo ngayong araw ng Hulyo 16, 2023. Maligayang araw po sa ating lahat at pagpalain tayo ng pumagpapal. Maaaring pakain mo kayo. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin. Magsiyo po kayo habang may ginagawa ng pagpapasukas. Pagpalain naman kayo at ingatan ng Panginoon, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Naway karawagan niya kayo at suwelbayan, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Dingapin naman niya kayo at bigyan ng kabayapaan, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan ng Diyos Ama at Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang banal na pagdiriwang, bumayo kayo na dahil ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Amen.
Sunod po dito, inanyayahan natin si Brother Lou Miranda, Kapitang Kara, ang mga associates and third order ng Tokar para po sa teacher group. Kapitang Lili, susunod po ito ng mga FDC, Area Coordinators, and Cluster Coordinators. Natawagan po ang mga BC, Area, and Cluster Coordinators. Ituloy po ang mga BC heads para sa picture taking. Iisi muna. Mangyari request ko kayo sa harapan para sa picture taking. Area Coordinators and Cluster Coordinators. Area Coordinators and Cluster Coordinators. GC
Tao na yung bata. Ganda. Mother Mary,
Next one, please, and guys. Okay, one. Brother Andres po tayo.